Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa sandali ng katahimikan, ating isipin at pagsisihan ang ating nagawang kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kaniyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang Pariseyong nangangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Inyutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilito pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na galak nang umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan
alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy, makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kaniyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko. At yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kaniyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal, ang pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng mga napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Pumahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito upang subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tika-kaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad,
si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggang sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lumalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa ngalan po ng aking mga kasamang pari sa altar, si Father Mardy at saka si Father Jobari, na mula sa St. Polycarp Parish sa Cabuyao, Laguna, Diocese ng San Pablo, Laguna, magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Minsan may nagtanong sa akin, Father, bakit po hindi kayo nagbabanggit ng mga sitas kapag ikaw ay nag-homily? Isa lang po ang sagot ko. Kasi ang homily, hindi siya Bible study. Ang homily ay reflection tungkol sa gospel. Kung gusto po din niyo na kayo ay makarinig ng iba't ibang sitas o biblical verses, dadalo po kayo sa mga Bible studies. So para maunawaan natin ang Ebanghelyo ngayon, Bible study muna tayo. Ganito po yun. Nung kami po ay nag-aaral ng theology, meron po kaming subject na tinatawag na Synoptic Gospel. Yun pong Synoptic Gospel ay iyong pagtingin sa 3 ebanghelista sa kanilang paglalahad ng ebanghelyo. O Bible study pa lang to ha, mahirap na. Sino-sino po yung kasama sa Synoptic Gospel? Ito po yung 3. Si Mateo, si Marcos, at si Lucas. Pag inaral po namin sila po ay inilalagay namin in parallel form. Ibig sabihin, tinitingnan namin kung saan sila magkakapareho. Kaya po, hiwalay naming inaaral ang ebanghelyo ng 3 at hiwalay din po na inaaral ang ebanghelyo ni San Juan, kung saan galing yung ating ebanghelyo ngayon. Bakit po magkakaiba? Ganun po talaga. Malalaman nyo yan pag kayo ay nag-Bible study. Bakit ko po pinupunto sa inyo? Dahil isa ang gospel na narinig natin ngayon na silang 4 ay mayroon. Yung multiplication of the bread o yung himala ng pagpaparami ng tinapay, meron silang 4. Hindi lang yung 3, pati si San Juan meron. So ibig sabihin po, kapag ang 4 na ebanghelista ay mayroong sanaysay tungkol sa isang pagkakataon o parte ng buhay ni Jesus,
ito po ay napakahalaga. Yun po ang rason, napakahalaga ng himala ng pagpaparami ng tinapay. Simplihan lang po natin. Kahit na ang tatlo ay iba-iba ng kanilang pagpapalagay, kapareho pa rin ng patutunguhan. Ano yon? Multiplication of the bread. Sample. 5 plus 5, 10. Ibahin natin. Nagbabago ba pag sinabi kong 6 plus 4? 10 pa rin. O kaya 7 plus 3, 10 pa rin. Ibig sabihin, kahit na ang katotohanan ng Ebanghelyo ay nagpapakita ng himala ng Diyos, doon pa rin patungo sa kalwalhatian at kapangyarihan ng ating Poong Jesus Nazareno. Lahat po tayo na naririto ay may iisang patutunguhan, ang dambana ng ating Poong Jesus Nazareno. Hindi tayo pare-pareho ng ginamit papunta dito. Mayroong iba, siguro may sasakyan. Tama po? Yung iba sumakay ng LRT. Yung iba nagbisikleta. O kaya naman yung iba lumipad. Ganun pa man, isa lang ang ating pinatunguhan. Ang maupo, makinig, sumamba at makiisa para sa kalwalhatian ng ating Poong Jesus Nazareno. Marami po tayong pwedeng pag-usapan sa Ebanghelyo ngayon. Napakaraming parte ang pwede nating paghimay-himayin. Pero gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo, yun bang parang center of attraction nung gospel? Sino at ano? Yung bata. Yung batang may dalang 5 tinapay at 2 isda. Ibig sabihin, yung bata lang ang nagpakita na meron siyang dala. Yung kasamahang matatanda, nakatago. Tama? Doon mo makikita kapag matanda na, kuripot na daw. Hindi naman. Itong pagpapakita ng himala ng ating Poong Jesus Nazareno ay isang himalang atin ding nararanasan tuwing tayo'y nakikiisa sa banal na misa. Sapagkat ang himalang iyon ay tinatawag na prefiguring the Holy Eucharist. Binibigyan ngayon ng atensyon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus na ang tinapay na ito na nagiging kaniyang katawan ay ibinabahagi sa lahat ng sumunod sa Kaniya. At tayong lahat ng naririto ay sumunod sa Kaniya. Ang tanong, ano ang iyong dala? Ang batang nakita nila ay nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. Kakaunti. Pero anong sabi ni Jesus? Alam na ninyo ang nangyari. Sumobra, nakaipon pa ng napakaraming bakol. Maliit, pero napagkasya sa lahat. Ano po ang ibig sabihin nito? Na ang lahat ng bagay na ibibigay natin sa Diyos, kahit na maliit, ay nagiging biyaya para sa lahat. Walang maliit sa paningin ng Diyos. Walang malaki na palaging pupurihin. Ang maliliit na bagay na yan, kapag napagsama-sama, ay nagiging sapat para sa lahat. Kaya nga po,
sa ating pagninilay sa Ebanghelyo. Anong maliit ang aking daladala? Hindi po ito tungkol sa pera. Kahit maliit na pananampalataya, maliit na pag-ibig, maliit na pag-unawa, maliit na pagpapatawad, maliit na pagtanggap, maliit na pagyakap, kapag ito'y pinagsama-sama natin, mararamdaman nating tayo nga ang tunay na sumusunod kay Jesus. Na tayo nga yung nagugutom sa Kanya. Na ang maliit na bagay na meron ako ay lumalaki kapag naibabahagi ko sa iba. Kung ang lahat ay may maliit na pagpapasensya, matatapos natin ang lahat ng bagay. Kung ang lahat ay may pag-ibig na maliit, mapaparamdam pa rin natin ang pag-ibig na yan dahil love begets love. Ang bagay na maliit ay nanganganak ng maliit at lumalaki upang ito'y maramdaman ng lahat. Kaya tayong lahat, sa pamamagitan ng kaniyang himala sa banal na Eucharistia, ay magbibigay ng maliit na meron tayo dahil ito'y pagpapalain ng Diyos sa katapusan. Yung maliit na donasyon na inyong binibigay, kapag pinagsasama-sama, nakakapagpakain po tayo ng halos 500 walang makain. Yung mga isa-isang kilong bigas na inyong ibinibigay, nagbibigay po ito ng kabusugan sa mga nagugutom sa loob ng isang buwan. So walang maliit na hindi makatutulong. Ang mahalaga, kahit hirap ka, nagbibigay ka dahil hindi natin pwedeng pantayan ang pagmamahal at grasya ng Diyos. Sapagkat ang batang maliit na to ay tayo ring lahat. Kapag tayo ay nagmamaliit sa iba, doon nasisira ang ating koneksyon sa Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ang liit naman ng bigay mo. Sa Diyos, ang maliit na yan, pero galing sa puso, ay mas malaki pa kesa sa malaking ayaw magbigay. Kaya po ang Ebanghelyo ngayon ay dadalhin ninyo sapagkat sa maliit, kapag ito ay malimit, papunta sa langit. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na maipagkakaloob niya sa atin. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan
Naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw, ang iyong anak na nabubuhay at naghaharing magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan, nagdiriwang. Purihan mo bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan, nagdiriwang. Puhunan mo bigay ang alak at tinapay, handog na pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkamatay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ng naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana,
sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para
kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yanyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang ating tunay na himala. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinulutan ng kaligtasan upang ang mga ay pinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Inaanyayahan ko din po ang aking mga kapatid na pari na bigyan din po kayo ng bendisyon sa pagsabay sa atin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapaghimalang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Si Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang pusong pinapatayan ay sagisang ng